Ito yung post niya tungkol kay Bantag. Laila de Lima. Babasahin ko na lang po, Sabi niya, where is Bantag? Uy, inahanap. Hindi, pogi kasi to si Bantag. Oy, Bantag. Hinahanap ka ni de Lima. May tanong ako sa iyo, DJ Bantag. Tanong lang to, DJ Bantag, huwag ka magagalit, ha? Anong type mo sa babae? DJ Bantag. Ha? Hinahanap ka ni de Lima. Where is Bantag? Sabi niya. Who is hiding, cuddling, and protecting him? Hindi ako! Sino daw ang nagtatago kay Bantag? Kung magkakabintangan na naman yan. Baka na tamaan na naman ng lintig ang Banateros Brothers. Balita ko, ididimanda pa nito si Mocha eh. Ito si de Lima. Si Mocha at si Banateros Brothers. Sino kaya pinaparinggan niya? Sino ang nagtatago at nagpoprotekta kay Bantag? Find him. Aba? Palautos pala ito si de Lima. Oy, hanapin nyo raw si Bantag, sabi niya. Ang daming alam niyan. Maraming alam yan. Siyempre, dating ano yan eh. Daming alam. No true justice without prosecution and conviction of the mastermind. Sino bang mastermind na sinitukoy mo? Si Bantag po ba, de Lima o ikaw? Nagtatanong lang kasi wala daw hustisya kung hindi makukonvict ang mastermind. Di ako, tatanong lang kayo tanongin ko rin. Sino ba talaga ang mastermind? Si de Lima o si Bantag? Tanong lang po yun, ha? Baka magagalit kayo. Nagtatanong lang tayo. No! Sino kaya pinaparinggan nito? Ito ba ay ibabalik na naman kay PRRD na tinatago si Bantag? Oh, come on, man. Grabe yung mga utak ng ito si Ontiveros, si de Lima, parang ang lawak. Oh, no! Parang yung hindi niya naman sinabi, pero parang ang patutukoyan dito si PRRD na naman eh. Hindi naman sa tingin ko lang. Although hindi niya diniretso, pero parang si PRRD na naman parang kunwari ako'y nakulong dahil kay PRRD at ako'y namalengke. At tumaas ang presyo. Ay, kasalanan ni PRRD yan. Tumawad ako. Ayaw akong patawarin ng palengke. Nung suki ko, ay, si PRRD yan. Kasalanan niya yan eh. Kinokontra talaga ako niyan. Parang lahat na lang ng bagay patungkol kay PRRD. Alam mo, parang sinasabi ni de Lima, mahina kang nilalang boying. Kasi, hanapin siya. Find him. Pautos. Inuutosan kayo. DOJ. Kasi sino pa ba naghahanap dito? Di ba si Boying? So para sa akin, ang dating nito, mahinang nilalang si Boying. Hindi niya mahanap si Bantag. Sana diniretso ni de Lima, sino bang pinagbibintangan niya rito na nagtatago kay Bantag. Sana asikasuhin mo muna yung kaso mo, de Lima. Bago ka pumunta rito kay Ang dami niyong inaasikaso eh. Alam mo, eto lang sa akin Hindi naman siguro lahat. Pero ang puso ng Dilaw ngayon ay parang puro paghihiganti. Parang napaka-bitter nila kay PRRD. Sana wag kayo masyadong bitter. Yan lang payo ko sa inyo, mga Dilawan. Kasi nagagaya ng mga supporters ninyo eh. Alam niyo yung mga supporters ninyo? Napaka-ampalaya. Napaka-bitter. Yung matagal na yung kaso, balik-balikan pa. Tulad nitong kay de Lima, balik-balikan pa itong pati kay Bantag. Concern siya. Itong kay Ontiveros, naging concern naman siya kay Kibuloy.
Balik-balikan niya pa. Napaka-ampalaya. Napaka-bitter po ng mga dilawan ngayon. Hindi ko alam kung dahil yan ay sa tawag ng sausaw. Gusto na maging relevant in preparation for 2028. Sabi nga ni Sarah, in your ambition, don't be tambaluslos. Kasi kung yan ay sa ngalan ng ambisyon nyo sa 2028, napakaaga pa po. Napakaaga na ilathala ninyo sa buong bansa ng buong Pilipino, sa buong bansa, ang inyong kabiter, ang inyong kaampalaya. Alam mo sila, puro nakikita ko, puro, in my opinion puro paghihiganti. Dilima. Kung ikaw ay makawala, okay na yan. Ha? And make sure kung gusto mo maghiganti, sana sa paraan ng may ebidensya. Ay, wag na masyadong ganti ng ganti. Alam nyo naman ang totoo eh. Alam nyo ang totoo. Sabi ni Seiya Michael, basahin ko lang Sabi ni Seiya Michael, kaya sa susunod na eleksyon, think 100 times bago iboto nyo. Bitter, puri revenge lang. Correct. Kaya nga ako, lagi ang paalala ko sa inyo, huwag na kayong papabudol sa mga vloggers. Balikan ko po yung mga vloggers Ngayon, usong-uso si Sarah. Dati naman, hindi sila DDS, ngayon biglang DDS. Yung iba naman, nahati kasi talaga ang DDS before. Yung mga DDS na sumama kay Sarah na vloggers na nakisawsaw kasi maraming views doon. Hindi ko nilalahat pero meron nakisawsaw. Ang kanilang dialogue, ang kanilang script. Bakit hindi ninyo suportahan si Sarah at yung kanyang presidente? Diba DDS kayo? Kami po yung mga naiwan na hindi sumuporta kay Marcos. Sila, hindi ko nilalahat, pero yung iba sa kanila, nakisawsaw lang doon kay Sarah at sinuportahan si Marcos for the sake of views. Yan ang totoo niyan. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino itong mga vloggers na ito. Basta balimbing. Ha? Bading-balimbing. Parang ganun. Balimbing. Ngayon, ang ipinaglalaban nila, dahil humihina na yung views ng supporter ng Marcos, nilalaglag na si Marcos. At suportahan daw si Sarah. Yan ngayon ang kanila. Mag-iingat kayo sa ganyang vloggers kasi sila, doon sa mga nabudol, sila ang nagpabudol sa inyo. Ito yung kalahati ng DDS kuno. Na nakisawsaw doon. Ngayon, yan ang sinisigaw nila ngayon. Alam nyo yung iba ron yung mga nanonood. Kasi, uso na naman si Sarah. Andito ang views. Kaya Ang nakakatakot po kasi sa mga ganitong vloggers, pag nauso na naman si Marcos, pag nauso na naman si Romualdez, pag nauso na naman ng pula, mabilis pa sa alas 4, nandoon na naman yan. So mag-iingat kayo dyan. Balimbing lang. Sasabihin, ay hindi, pag hindi aatin si Marcos ng debate, iiwan namin siya. Hindi umatin ng debate, nandun pa rin. Bakit? Andun yung views
O, di ba? Real talk po. Alam nyo naman yan eh. Hindi yung mga dati, yung mga maaga ha. Kasi mayroong mga maaga na sumigaw na ng budol. Early this year, sumisigaw na ng budol. May mga ganun. Ang pinapatunguyan ko po, naalala nyo, bago lumabas tong Tambaluslos, sinasabi ko na sa live ko na ingat po kayo kasi mauuso si Sara. Sinasabi ko yan, doon mga sumusubaybay sa akin, sinasabi ko po yan madalas. Ingat po kayo dahil nauuso si Sara at maraming vloggers lilipat. Tandaan nyo na sila kasi it's too late. Dahil ito yung mga vloggers na mahilig lumipat kung asa ng agos ng views. At ang agos ng views ngayon ay na kay Sara. Nasa mga Duterte na naman. Nasa PRRD na naman. Nasa DDS na naman. Pero, nung dati, nakalakasan ni Marcos early this year hanggang kalahati ng 2023, nandoon sila. Nung sinabi natin, lilipat siyang mga yan, huwag nyo nang pagkatiwalaan. Nagkatotoo. Starting November, nagsisilipat na. Kaya ako to binabanggit. Ingat lang kayo. Kasi baka mamaya sabihin ninyo na budol na naman kayo. Ang importante, nabanggit ko sa inyo to. Kasi baka mamaya come near 2025, uso na naman doon, lilipat doon. Babalik sa pula. Yun, may nabanggit na yung pangalan. Ingat. Hindi ko na babanggitin. Ingat po kayo. Tagaan nyo sa Bado. Kung asan malakas ang views, andyan dyan yung mga vlogger na yan. Ngayon, kayo ang pumatunay kung ako'y nagsisinungaling. Tingnan mo, 2025, baligtad ulit yan kung ano na naman ang sasabihin. Kasi syempre, pagdating sa 2025, papalakas na naman ang pula. Normal yan kasi silang incumbent eh. Silang administration. 2025, posibleng malakas na naman. Andoon na naman yan. Kapustahan? Tingnan ninyo yung tao na yan.